Topic po natin ngayon, pagbabago ng eating habits. Bakit kailangan baguhin natin yung kinakain natin pag tayo ay tumatanda? Ano ba nangyayari? Yan na na-experience ko. Actually, siguro mga age 50 years old, mararamdaman nyo na to. 50, lalo na siguro pag senior. Pero yung iba, 40 pa lang, nararamdaman na. Dati, yung mga gusto nating kainin, pwede nating kainin lahat, di ba? Lahat ng soft drinks, junk food, kahit minsan pag kumain tayo, ang bilis, wala pang 2 minutes, ubos na natin sa platong kanin. Pero ngayon, pag tumatanda, hindi mo na magawa. Okay? Kaya mo pa rin kumain ng isang platong kanin in 2 minutes, pero pag kinain mo, nako, impatyo, sakit sa tiyan, di ka matunawan, kala mo ma-heart attack ka. Bakit? Kasi po, nagbabago yung katawan natin. Ang katawan natin, ang tiyan natin, ang intestine natin, nagbabago pag tumatanda. Okay? Di ba? Yung mata lumalabo, tenga humihina, ganun din. So, ang tiyan, yung digestion, humihina, bumabagal ang panunaw. Tapos yung mga gastric acid, pancreatic enzyme, yung mga enzyme na chemical na pangtunaw ng pagkain nababawasan. Kahit yung laway nababawasan. Kahit yung pagbaba ng pagkain dito sa esophagus, humihina. Kaya madalas tayong mabulunan. Madalas tayong maimpatyo. Madalas tayong mag-constipation. Yung dating kaya natin, ayaw na. Bukod dito, syempre, mabagal pa metabolism natin kaya tayo tumataba din. Bababa testosterone, liliit ang muscle, at dahil dito, lalaki ang tiyan. Pag ganyan, tataba pa, kaya lalong mahirapan. So, pagdating ng 50 years old, kahit 40 years old dapat baguhin nyo na yung pagkain nyo. Okay? Para maganda panunaw, hindi rin gano'n tumaba. 1 out of 10. Number 1, dapat gawin na nagkakaedad, bawasan na yung kinakain. Portion control na ngayon. Talagang mindful portion control. Sabihin, pakonti-konti na yung kinakain mo, tapos mas madalas. Hindi na pwede yung kain lang ako 2 times a day, pero sobra dami. Medyo hindi na kaya ngayon. Kasi dapat fewer calories na, mas tumataba at mas konti na lang kakainin. Number 2, kailangan damihan mo ang fiber at gulay. Kasi nga, kailangan mo pampabusog para hindi mag-constipate, maganda sa tiyan. Mas marami ng gulay, mga 2 tasang gulay sa isang araw, kahit anong gulay. Kangkong, talbos, ampalaya, favorite ko, okra, pwede lahat yan, patola. Tapos, prutas din. Yung mga prutas na hindi nakakataba. Apple, mansanas, pears, suha, orange, pwede yan. So, more fiber intake. Tapos yung kanin, mas babawasan. So, yan ang second adjustment. More gulay. Yung kanin, dati 2 plato, di ba? Di ba? Minsan kasi nasanay tayo ng bata tayo. Dati 2 cups of rice ako eh. Ngayon 1 cup. Ako dati 1 cup. Ngayon, half cup na lang ako. Mga 3/4 cup na lang. Hindi na po pwede yung ganung karami kasi palaki ng palaki ang tiyan ang mangyayari. Number 3, dadamihan mo na yung protina mo. More isda na ngayon. Kung dati hindi ka kumakain ng isda, ngayon kailangan mo na ng omega-3 fatty acid sa isda. Less oil. Anong klaseng isda? Merong pwedeng bangus. Hasa-hasa, tuna, tamban. Yung may pera, kaya, salmon, lahat to. Omega-3 fat, kahit tilapia, okay lang tilapia. Maganda kasi itong omega-3 sa nagkakaedad, kailangan natin to sa utak. Para hindi maulyanin, hindi makakalimutin, o yung mga senior dyan, di ba? O kailan kayo nag-umpisa makalimot? Hindi mo na mabanggit yung pangalan, hindi mo na masabi kung ano tong bagay na to. Medyo may delay ka na ng 1 second, 2 second, humihina yung utak. So, kailangan mo isda, omega-3 fatty acids, less Alzheimer, less dementia, less diabetes, okay? Yung mga ibang healthy fats, avocado, mani, okay lang.
So yung kain, konti-konti, dahan-dahan, ha? Hindi na pwede yung gusto mo dati. Number 4, tip para sa tiyan, maraming tubig. Okay? Tubig kasi, pag tumatanda kasi kumukonti talaga yung laway. Bukod sa konti yung saliva, konti yung panunaw, ayaw bumaba yan. Pag delikado yan marami nabubulunan. Pero kumain ka ng kanin, hindi ka muna uminom ng tubig, magbabara dito yan. Pag nagbara yung kanin o yung karne dito, ayaw bumaba, nakakatakot. Ha? Nandito lang yan, hindi ka makahinga. Ayaw bumaba. O, pwede mo itulak ng tubig kung babagsak yung kinain mo. Pero dapat relax lang, kalma. Kasi esophagus natin humihina din. Kaya sabi ko, kailangan marami kang tubig, 6 glasses minimum na tubig o liquid in a day sa senior. Pero pag 8 to 10, okay pa rin Depende sa'yo. So, pero yung maraming tubig, 8 basong tubig, kung ayaw nyo na tubig, pwede tsaa, gusto nyo, minsan kape o juice, pagpigyan natin. Pero maganda tubig, maganda nakabalance sa buong araw. Huwag puro umaga, tanghali lang. Dapat meron din konti sa may hapon, sa gabi, lalo na paggising sa umaga. Ako, paggising sa umaga, talagang hahabulin mo mga 3 baso agad. Kasi kailangan mo mahabol baka mag-kidney stones, delikado. Kasi madilaw yung ihi buong gabi. So, stay hydrated. Tapos, bago sumubo, tubig. Tubig konti, ibasa muna bago sumubo. Tapos, konti lang muna. Pag bumaba na, kain ulit. Bagal-bagal. Baka mabulunan kayo. Delikado po yan. Pag nabulunan, talagang relax lang. Minsan, tinatapik pa yung likod. Mamaya magbara. Number 5, pag tumatanda na, asin binabawasan na. Yan ang problema ko sa mga restaurant natin. Sobra alat lahat. Grabe. Kahit anong restaurant, kahit fast food, parang ginawa yung ulam para lagyan ng kanin. Hindi mo makain yung ulam mag-isa. Kaya sobra-sobra yung asin natin. Dapat nga 2,300 milligrams lang per day ng salt tayo. Pilipino, 8,000 milligrams. Yung asin na kinakain ng Pilipino, 4 times the recommended. Kaya maraming may sakit sa kidney. Maraming nagdadialysis sa asin. Maraming may bato sa bato dahil sa asin. Maraming may high blood dahil sa asin. Diba? Namamaga. Maraming may heart disease. So, yung asin, babawasan. Anong sikreto? Magluto sa bahay. Basta magluto sa bahay. Sabihin mo, ayaw kumain sa bahay, matabang Yun ang maganda. Yung luto sa bahay ang pinakamaganda. Kasi ikaw magtitimpla Pag restaurant kasi, syempre, restaurant Kailangan niya bumenta. Diba? Hindi naman siya pwede magluto ng Doc Willie healthy foods sa restaurant. Walang bibili sa kanya. Lalagyan niya maraming mantika, maraming asin, maraming patis, maraming betchin. Talagang totodo niya na talagang mapipilitan ka kumain. Yun ang problema. Sodium low, bawal na pang matanda. Number 6, high protein na. Bukod sa isda, high protein foods. Anong high protein foods? More isda, more chicken, more lean meat. Hindi na pwede yung kanin, ganito karami. Diba? Yan ang gusto natin. Tapos yung ulam, konti. Actually, nung bata ako, nagpapasikat ako. Nung bata pa ako, siguro mga 14 years old, papakita ko sa tatay ko. Kaya ko kumain 2 platong kanin, tapos yung ulam ko maliit lang. Parang challenge, diba? O minsan, 2 platong kanin, bahaw, tapos toyo lang. Toyo, mantika, diba? Ang sarap. Ay, nako, bawal na lahat. Puro carbo, walang protein, patay tayo. Pag tumatanda, baliktad na. Carbo mo, konti na. Kasi tataba ka na Hindi mo na kailangan maraming calories. Kung ano kinakain mo ng bata ka, pag 40 years old ka na, bawasan mo na. Pag 50 ka na, mas bawasan mo pa. Pag 60, 70, mas bawasan mo. Bakit? Konti na lang requirement Bata, malikot, mabilis. Pag matanda, madalas nakaupo. So, wala ka binaburn. Kain ka lang ng kain. Mag-soda crackers na lang tayo, di ba? Pampapayat. Nanay ko, naalala ko, mahilig sa soda. Yung walang lasa, merong mga walang lasa, okay naman. So, more protein,
Fish, chicken, lean meat, pero dahan-dahan yung kain. Carbo, bawas na. Okay? Tofu, tokwa, monggo, pwede yan. Tapos tapos sa prutas, huwag masyadong matatamis. Laging konti. Para tayong kaing ibon. Number 7, ito na, home cooking. Matipid pa ang luto sa bahay. Malinis ang luto sa bahay. Sigurado walang bakterya. Mas healthy, mas control mo pa luto sa bahay. At luto sa bahay, hindi mo sosobrahan ng asin, hindi mo sosobrahan ng mantika, hindi mo sosobrahan ng sugar. Paano ikaw mismo? Sa restaurant, wala naman silang paki. Hindi naman. Ako nga, gusto ko nga gumawa ng restaurant na healthy food, walang bibili. Pero okay lang yun. Number 8 out of 10, babaguhin pa nagkakaedad, high calcium foods. Okay? Vitamin D and high calcium. Bakit? Itong may sense lahat to Pag tumatanda, mahina ang puso, omega-3, fish. Pag matanda, mahina ang buto, di ba? Nafa-fracture, kaya calcium and vitamin D. Pag tumatanda, mahina ang muscle, lumiliit, kaya high protein Konti na lang yung carbo. Yung kanin kasi, pampalaki ng bilbil. Ulitin ko, kanin, tinapay, punta yan sa bilbil. Pero pag manok o isda na laman, pupunta sa muscle. Mas gusto mo more muscle. Yun ang nangyayari. So, number 8, high calcium, vitamin D, mga high calcium foods. Pwede ka mag low-fat milk. Dapat low-fat milk lang. Yung hindi pwede ng gatas, merong mga almond milk. Pwede rin mga gulay, green leafy vegetables. May konting calcium din siya. Keso, yogurt. Pero yung keso natin kasi medyo parang hindi ganun ka-healthy. I'm not sure Oo. Alam ko, keso dapat healthy. Pero minsan yung natin keso, minsan masyado matataba din Yung mga cheese natin. So, itlog, pwede rin. Itlog, lalo na yung egg white, meron din yung vitamin D, maganda yan. Dilis, calcium. Isda, yung mga buto-buto, pati yung mga maliliit na buto, kinakain ko So, high calcium foods, vitamin D. Tapos, konting araw sa vitamin D. 10 minutes o 15 minutes. Tapos, lakad-lakad. Lakad-lakad. May tips ako sa lakad-lakad Actually, ako hindi ko nahabol 10,000 steps. Medyo iba ang style ko. Next time, tuturo ko sa inyo. Ang turo ko sa inyo, 5,000 steps lang ako, pero dadaanin mo sa ibang exercise. Yung paa kasi pag pinudpud mo na puro steps lang, yung paa mo lang mapupudpud, baka tuhod mo lang mapudpud. Gusto mo, wag mapudpud, yung steps niya, tama lang, mga 5,000, pwede na yan sa senior. Tapos yung iba naman sa kamay, sa tiyan, sa likod. So, iba-iba naman. Wag puro isang part lang ng katawan ang bubugbugin mo. Dapat lahat medyo may galaw. Number 9, syempre, pag senior na, more than 50, number 9, bawal na soft drinks. Common sense. Kung magso-soft drinks ka, konting-konti, para lang malasahan. Ako, minsan, si Doc Lisa, uminom yan minsan ng soft drinks So, ako, konti lang. Baka 1 ounce lang, 2 lagok lang. Para lang malasahan. Pero after that, wala na. So, soft drinks, processed food, junk food, chichirya, lahat ng mga added sugar, wala na. Yung mga matatamis, bawas na talaga. Kahit yung mga kakanin, minsan pag ginawa yung kakanin, ang daming sugar, grabe. Tingnan nyo sa ibang bansa. Alam mo nyo sa ibang bansa, pag yung mga cake nila at hindi matamis. Sa atin, ang tamis, grabe. Pati pandesal natin, ang tinapay, alam ko yung mga French bread na mga ganyan, walang sugar yun matabang Diba, matabang sa atin, ang pandesal natin, ang tamis. Paano ang daming sugar na nilalagay? So, soda, processed food, junk food, bawas na. More whole foods. And number 10, eat a rainbow. Yan. Ito maganda to, rainbow. Alam nyo ano rainbow? Rainbow is red, Roy G. Biv, di ba? Red, orange, yellow, blue, indigo, violet. Basta makulay na rainbow na prutas,
na pagkain na ginawa ng Diyos healthy. May video ako niyan eh. Bawat kulay may benefit. Umpisa tayo. Konti lang, shortcut lang. Red. O red sa puso. Strawberry sa puso. Ano pa ba mga red? Apple, red sa puso. 'Di ba? Yan, maganda sa puso yan. Orange color, yung mga carrots, tomato, 'di ba? Maganda rin yan sa mata, sa puso. Yellow, yellow? Mga bell pepper, yellow. O, pakwan, matamis, merong yellow pakwan. Green, lahat ng gulay, green, para sa tiyan, di ba? Ano yung mga blue, indigo, violet? Ube. Ube is blue. Di ba? Maganda ang ube. Basta makulay ginawa ng Diyos, maganda. Ano pa ang blue? Talong, blue. Di ba? So yung makukulay, lalo na yung bell pepper. Yung bell pepper may pula, may yellow, may green. Talagang punong-puno ng antioxidants. Bawas cancer. Ako gusto ko talaga carrot juice eh. Yung carrot juice. Yung carrot, pag ginus mo, di ba? Maraming pag-aaral sa carrot na iwas sa breast cancer at ibang cancer. Okay? So, eat a rainbow. Yung makukulay, yan ang maganda. And finally, dapat i-review mo yung kinakain mo. Ano ba yung okay sa'yo? Ito po, last na to. Pag-isipan nyo, ano yung okay sa'yo na kalmado ka? Di ba? Ako, kalmado ako sa kanin, konting ulam. Pero yung mga ibang matitigas, lalo na pag mga spicy, hindi na kaya. O yung may gata, konti-konti. So, depende sa inyo. Ano na lang yung happy yung tiyan mo, yun lang ang ulit-ulitin mo. Diba? Kung happy ka sa isda o nilagang manok, maganda yun. Huwag lang masyadong mamantika. Tapos yung gulay mo, paulit-ulit lang. Tapos yung pagkain, okay lang paulit-ulit. And lastly, ito pinakamasakit. Final tip. Sabihin ko ba, mahirap to. Bumili ng timbangan. Okay? Alam ko, galit kayo sa timbangan. Sino galit sa timbangan? Ayaw mo yung timbangan, galit ka eh. Sabihin mo, mali yan eh. Sabihin mo, fake news yan timbangan. Pero, pag may timbangan ka at tumayo ka doon, nakita mo pabigat ng pabigat ka, mapipilitan ka pumayat eh. Pag nakita mo tumataas ka na 70 kilos, 75 kilos, 80 kilos, so mapipilitan ka pumayat. Kasi kung titingnan mo lang yung pantalon mo sumisikip, malabo yun eh. Dapat may timbangan talaga para i-adjust mo yung sarili mo na huwag tumaba. Sana po nakatulong tong video. God bless po. Tips para pumayat at ingatan ang ating tiyan. God bless.